Matatapos na nga ang pagpipintura natin at nagluto nga tayo dito ng sinigang na corned beef. Ito naman nga mga mare, maagang maaga pa lang andito na kasi naghahawan nga siya at eto nga naisipan niya nga ulam. Ito kasi talaga si tatay mga mare, basta nga may sili ay meron na siyang ulam. Sakto naman meron na nga rin tayo dito talbos nga ng kamoting kahoy kaya ayun nga mga mare ang ginawa nga niya. Sira naman nga mga mare, eto't nag-dark choco nga na barley nga natin. Dahil tamang-tama nga almusal nga ito mga mare, grabe naman yung sili ni tatay dito. Si tatay nga noon kapag nagluluto yan mga mare ng ulam, ang ginagawa namin, nagbubukod na nga kami bago niya nga ilagay yung sili niya. Kasi talagang maiiyak ka sa daming sili mga mare nang nilalagay nga ni tatay. Isa nga sa paborito nga ni tatay yung maraming siling ulam. Ito nga mga mare, pagtapos niya nga dito magpintura, pumunta na nga rin dito para makakain na nga rin siya at masubukan nga iluto nga ni tatay. Ito naman nga mga mare, ayan, pumunta na nga ulit dito sa pinaghahawanan niya dahil tapos na nga siyang kumain at tamang-tama naman dahil maaga pa naman nga mga mare. Ito na nga lang din ang exercise nga ni tatay tuwing umaga. Dahil alam niyo naman, etong si tatay, bawal na talaga yan na iinitan nga mga mare at eto nga pinagpatuloy na nga ni Ran ang pagpipintura. Sila mama naman nga mga mare, andito nga sila nila Gail. Ako nga sa kasi Eric mga mare, bumili naman ng corned beef nga dun sa labasan kaya wala kami ng mga oras nga na to. Pagkadating nga namin mga mare, nagpakuha na nga rin ako kay Ran nga ng kangkong kasi mas marunong nga siya. Nakaraan kasi marli ang pagkuha ko. Ba't daw ay sa dulo nga ang pagkuha ko para nga daw magkatalbos pa nga, hindi ko naman nga alam yun mga mare, akala ko bawal ubusin. Nakakatuwa nga lang din, pati nga dito sa atin ay meron ng kangkong kaya hindi na natin kailangan bumili pa ng kangkong. Dito talaga, alam natin na malinis siya mga mare kasi nakikita nga natin at naaalagaan siya. Hindi nga siya katulad ng kangkong na nakikita nga natin sa palengke mga mare, ibang klase ito at nakuha nga lang namin to sa online. Dahil ilan nga sa mga buto natin ay sa online nga natin mga mare nabibili. Kaya naman mga mare, pagkatapos nga kumuha ni Ran, ayan, inasikaso ko na nga rin para imayin nga siya kasi madami-dami nga rin to at nagtulong na rin kami ni Eric para matapos na rin. Iba rin talaga ang nagagawa nga ng bakura na meron nga sariling tanim. Yung mga binibili pa nga natin noon mga mare, ngayon ay hindi na natin binibili dahil may mga ilan na tayong gulay na nandito nga sa ating bakuran. Man, kung meron din nga kayong bakante mga mareng lupa, pwede nyo nga rin subukan magtanim-tanim. Panahon ngayon kasi mga mare, kailangan na nga rin nating may tanim nga tayo sa ating bakuran, lalo na kung may mga bakante naman tayong lupa. Sa mahal nga ng bilihin ngayon mga mare, kailangan na rin nating dumiskarte. Katapos ko lang mag-imay nga mga mare ng kangkong, sinunod ko na rin nga itong mga talungan natin. Bale, itong lulutuin pala natin ay sinigang na corned beef. Noon pa man nga madalas na namin to inuulam mga mare, yung nakasupot lang na corned beef. Mura kasi yun mga mare kaysa nga sa nakalata at anong binibili namin kapag nga walang longganisa na tig 25. Dahil nga kaunti nga lang yun, ang ginagawa nga namin dun mga mare, sinasabawan namin napakarami at lalagyan ko nga ng kaunti nga sinigang mix. Solve na nga mga mare ang hapunan namin o kaya naman pananghalian at eto nga si Eric nag-asikaso na nga rin para magparikit. Nung okay na nga mga mare, etong apoy, ayan, nagisa na nga ako dito ng sibuyas at sinunod ko na nga rin etong corned beef nga natin. Ito na nga rin ang magiging pananghalian nga natin mga mare, tamang-tama may mga gulay tayo kaya ito na lang din naisipan namin. Pagkatapos nun, inilagay ko na nga rin mga mare etong talong. Sus, makakalimutan ko na nga mga mare, nakalimutan ko pa nga etong kamatis. Kaya naman dali-dali ko nga hiniwa at inabol ko nga siya mga mare. Eto't kumukulo na, naglagay na rin pala ako ng sili. Nilagay ko na nga rin etong kangkong dahil hindi naman nga kailangan palambutan etong corned beef natin dahil napakabilis lang nitong maluto kaya ay hinalo-halo ko na para makakain na nga tayo. O siya mga mare, ang sarap nga ng luto nga natin ngayon. Simple nga lang to pero masasabi ko nga masustansya at masarap. Kahit nga dilata to mga mare, punong-puno naman to ng gulay kaya masustansya pa rin. Kaya ayan, naghain na nga rin ako dito para makakain na nga tayo ng pananghalian. Masarap din lang talaga mga mare ng ganitong buhay. Yung mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw ay nakukuha mo na sa bakuran mo. Kung may bibilin ka man nga mga mare ay kaunti na nga lang. Malapit na nga rin palang matapos ang pagpipintura nga natin mga mare dito sa ating bagong bahay dahil nasa second coating na nga tayo. Medyo marami-rami pa rin talaga tayong gagawin mga mare pero pasasa at matatapos din naman at ito na nga yung itsura niya nga mga mare. Mas gumanda nga ito mga mare nung napinturahan na nga ng pangalawa. Nakaka-excite tuloy dumating yung bintana nga natin mga mare dito kasi nga gusto rin namin maipakita nga sa inyo. Mare, ano kayang magandang ang pintura sa labas, hindi kasi namin mapagdesisyonan. Bagay sana mga mare dito nga sa pintura nga natin sa loob. Kasi yung bintana natin ay puti at hindi namin alam kung ano nga bagay dun. Tapos na rin pala itong nasa kwarto mga mare. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.